Since November 2025, halos hindi ako lumalabas ng bahay. Pagpasok ng 2026, mas lalo akong natakot. Dahil hindi ako tamad, hindi dahil ayaw ko, pero dahil may mga bagay na nag-trigger sa akin. Matagal nang may nakaparks na sasakyan sa harap ng bahay namin. Common road siya ng subdivision. Pero sa iba, maliit na bagay lang. Pero para sa may anxiety, hindi siya mali. Doon ako nag-walking therapy. Doon ako unti-unting bumabalik sa normal. Hanggang sa dumating sa point na halos hindi na ako makalabas. Alam mo yung pakiramdam na parang ang liit-liit lang mundo mo. Yung gate ng bahay, parang napakalaking harang. Hindi dahil sa bakal, hindi dahil sa sasakyan, kundi dahil sa takot. Ang anxiety, hindi mo siya nakikita. Pero randam mo siya sa dibdib, sa paghinga, sa kamay na nanginginig. May mga buwan na iniisip ko, ganito na lang ba ako? Last Monday, pinilit kong lumabas. Hindi lang para mag-walk-in therapy, kundi para pumunta sa subdivision office at mag-submit ng letter. May mga documents din akong pinaprocess. Nagdala ako ng water jug, may inhaler ako. Handa ako kung sakaling hindi ko kayanin. Habang palabas ako ng bahay, may dalawang boses sa isip ko. Yung isa sinasabi, bumalik ka na, hindi mo kaya. Yung isa naman, konti pa, isang hakbang pa. Puno ako ng kaba, shaking, overwhelmed. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito na lang. Habang naglalakad ako, may mga online friends na nagsasabi sa akin, kaya mo yan, nandito lang kami, one step at a time. Hindi nila ako iniwan hanggang makarating ako sa office. At doon ko na-realize, bilang leader,